Assalamualaikum warahmatullahi jami'an wabarakatuh, and good day everyone. So I would like to introduce myself and co-members. So I am Arsad B. Amilol. And I'm Saramia Yamatula. And I am Erica Singson Makakwa. And I'm Mama Ruena. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. So nandito tayo ngayon sa Barangay Nagkatan, Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte. So ngayon ating makakapanayam si Miss Aisa Tugay. So siya po yung apo nung may-ari nung banana plantation na ito. So maari po ba kayong magpakilala? Hello everyone, I am Aisa Tugay, the granddaughter of Pindi Tugay, the owner of this banana plantation. Okay, so may mga katanungan po ako sa inyo, Miss Aisa. So ang unang katanungan ko po, mga ilang years na po kayo or ilang years na po yung lolo nyo na nagtatanim ng kuan, yung banana? Almost 10 years na po itong banana plantation nila lolo, dahil ito po yung kinukuhanan nila ng panghanap buhay nila sa araw-araw. So ang pangalawang katanungan is, ano po yung ginagamit yung transportation para ibenta yung mga saging, at kung saan nyo ito binibenta, at kung magkano ba talaga yung halaga ng pagbenta nyo ng saging? So, ang ginagamit po naming transportation sa pag-deliver ng saging na ito is, nung dati po is mga yung kadusa, and then ngayon po is motorcycle na po, kasi po uso na po ngayon ang mga motorcycle. So motor po ang ginagamit para sa transportation na pagbenta ng mga saging na ito. And then ang halaga po ng saging kapag nabenta na po sa palengke is depende po sa kilo nito or sa taas nito. Minsan po bumababa sa 7 pesos, and then tumataas din po ito tumataas ito na nasa 9 pesos po ang halaga. At binibenta po namin ito sa palengke, specifically sa nagtitinda po ng mga turon, banana kyab. At madalas po na sila rin po yung pumupunta dito para sila na po yung magkuha ng banana. Yun po, maraming salamat po, Miss Aisa. So, Walang yun. Sa Nagkatan, Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte, kung saan dito matatagpuan yung mga saging na saba. And ngayon is i-deliver na natin sa Tulugan, Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte. So ang ginagamit na transportation is payong-payong. So let's go.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon nandito po tayo sa tindahan ni Babo, which is ipapakita niya yung process ng pagluto natin ng turon. Okay guys, dito na tayo sa tindahan ni Ate, which is bagong luto yung kanyang turon. So, bili na kayo kasi tag 5 pesos lang, hindi sayang yung 5 pesos yun dahil sulit sa sarap. So, Auntie, ano sa mga napakita ka, like, doon ka gapamasay mga saging kanya, like, nani mga, gamitan ka na yung mga food color, mga harina, Saging na sa tulugan. naan sa highway na sa Lida.
Dalikan Public Market kung saan dito bumibili si ate ng kanyang mga inputs or maruya. So dito siya bumibili ng harina, white sugar, flour, baking, food color, at iba pa. So, assalamualaikum. So, nandito po tayo ngayon sa Poblacion Market, which is sa tindahan ni Auntie, kung saan is ipapakita niya yung process ng pagluluto ng maruya. Okay, so naluto na yung ating end product na maruya. So, ngayon is i-display na natin para medyo lumamig na. So, let's put it. So, ito na yung ating natapos or naluto ni Auntie na maruya. So, bili na kayo kasi tag 5 pesos lang. So, hindi kayo malulugi dahil crunchy. Crunchy. Sulit ang 5 pesos nito. Now, andito tayo sa Dalikan Public Market. Pupuntahan natin yung binibilhan ni ate ng kanyang inputs for banana cake. Let's So now, andito na tayo sa tindahan kung saan dito binibili ni ate yung kanyang inputs for banana cue. So as we can see, dito yung ating margarine and then yung ating sticks. So itong tindahan na to is tayo sa tindahan. So tuturo or papakita namin yung process ng pagluto ng banana cue.
ganon kagapamasa saging na. Amo ka pamulan. Balik ka na ni uling ganon kasi kaya pamasa. Daan sa kaam. Bali ni mga margarine ka, mamising ka, mga stick na ganon kasi kaya pamasa. Saan sa padyan? So sa mana kaga na sa kurano. Amo ka.